4K 60 frames per minute ba yun? Tsaka naka rock steady siya. Yun yung stabilizer ng settings ng camera. At naka ano siya, de-warp. Yung hindi siya naka yung fish eye. Kaibigan, on ba yung mic ko? Hari. Peace na. Kaibigan, welcome. Give me a second. Okay. January 19, 2025 at temperature nasa -5, -8 at kita nyo ba ako? Maliit yung screen, hindi ko na kayo kita at feels like -10 give or take dito ngayon. App recording. Sandali lang. Ay, empty na pala tong isa. Meron pa mga laman ng iba wala na. Nawawala na. Oh, nasan yung aking bote? Sandali lang. Kukunin ko. May nalimutan ako. Marami akong... Sandali lang. Heto na ako. Kabalik na. I hope nakikita ninyo ang mga to. Hindi ko alam kung gaano katagal itong mga okay ba yung setup ko? There. Impromptu. Again, another impromptu.
Ayan. Tama ba yung distansya? Sandali lang ha, sandali. Okay. Binago ko pa, nilapit ko ng konti pa yung mga botelya para medyo maliwanag ng konti pa sa inyo. Para makita nyo ng mabuti pa. Welcome again sa aking isa na namang video, mga kaibigan. Alright, ito nga nakikita ninyo ay mga additives, mga fuel additives, conditioner additives, makakatulong sa mga sakyan ninyo mapa small engines, motorsiklo, chainsaw, lawn mowers, snow blowers, truck, van, kotse. Ito sila. At paano ko umpisahan? Ito ang mga gamit ko kung gusto kong mapanatili, kung gusto niyo mapanatili na maayos ang takbo ng mga sakyan ninyo, ay consider niyo yung mga ito. Ngayon, hindi niyo ito makikita sa mga manual ninyo, sa mga kotse ninyo, sa mga manual ng mga kotse ninyo, di ba? At wala nito. Bakit? Dahil kailangan mo ba talaga ito? Yes and no. Iba-iba mga sagot ng mga tao dyan. Kabilang ako, yes and no. Ano ibig mo sabihin, lakay? Ayan. Bago ang kotse ninyo at sinimulan ninyong itakbo, trabaho, bahay, groceries, hatid sa mga bata, run errands, kung ano-ano pa, araw-araw nyo tinatakbo, 5 times a week, 3 times a week, malalayong distansya ninyo, good. Mas malayong distansya, mas mabuti sa battery, sa kabuuan ng sakyan. Even sa bulsa nyo, maniwala kayo. Sa gasolina, maniwala kayo. Yep. Pero hindi nyo kailangan ito kung yun ang kaso ninyo. Ngayon, bakit? Bakit? Dahil panlinis nga ito at pang-condition ng fuels, ng mga parts ninyo na typically involved yung mga sa fuel system niyo para panlinis. Bakit hindi kailangan kung ganoon ang kaso? Well, kasi una sa lahat bago ang sakyan ninyo at ikalawa, regular niyong ginagamit at yun ay enough. Tama ang gasolina na nilalagay ninyo, diba? Meaning, hindi nyo kailangan na hindi porke premium ang gasolina o pinakamahal, kailangan nyo ng kotse ninyo. At may mga sasakyan naman na hindi mo pwedeng gamitin ang basic dahil kakatok, makakinig kayo ng katok sa inyong makina. Sundan niyo lang yung manual nyo. Pero kung tama ang gasolina nyo nga at regular nyo gamitin, ano man ang araw, ano mang panahon, ay hindi nyo kailangan ito. Dahil ang inyong gasolina, kahit pinakamura pa yon, ay mayroong sangkap na kung ano makita nyo rin dito. Maaaring hindi eksakto, pero ang mga sangkap na iba-iba rin yung mga sangkap na nandito. Yung iba sinatawag nilang sekreto. Kaya iba-iba mga produkto, kumpanya. Ang gasolina meron din nun. Hindi ko na ididetalye ng todo yon dahil ayoko lumawig ito. Pero sabihin natin, fuel cleaner sila. May mga panlinis na nakakalagay, naka-add sa gasolina na pinapump nyo sa inyong sasakyan. Pag nagpapagasolina kayo, meron na yung kasama na yon. Fuel additives, meron na doon. Cleanser, cleaner. Meron na yon sa mga kanumang istasyon ng gasolina dito sa Norte America, US or Canada. Hindi ko alam sa Pilipinas
Kung meron nun, I'm sure meron na rin nun. Pero we're talking about here sa Canada at US. Enough na yun para malinis nga. Bakit meron ka pa niyan? Well, ihiwalay na muna natin yung aking mga machines tulad ng chainsaw, lawnmowers, power trimmer, snow blowers, leaf blowers. Ihiwalay na natin yon. Pag-usapan natin nga yung sakyan. Sakyan mo, sakyan ko, sakyan natin. Kotse, van, kung ano man. May mga bagay na may mga nangyayari na hey, lakay, bibili ako ng sasakyan. It's used. Good for you. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Mga homework, search, at I think I like this car. Okay, good. At nabili mo yung kotse mo. And it's good idea na dahil hindi mo talaga alam kung sino, anong klaseng driver yung huling may-ari nun. It's good idea rin na mag-run kayo nito sa inyong gas-powered vehicle. Dahil kung ano man ang kondisyon nun bago nyo nabili, maaaring makatulong ito. Dahil once na nilagay ninyo ito, for example, fuel injector cleaner, this will clean, ito ay lilinisin niya yung fuel injector ninyo. Fuel injector ninyo, again, ayoko maging detalye talaga dito, pero yun yung parte ng sa fuel system ninyo na nagbibigay, nag-spray, yung mist ng gasolina. Ito yung gasolina. Not hamog, yung mist. Diba? At kasama ng hangin at yun ang kailangan kung saan yung butas na yun na very fine, kay kalkulado yun, very detailed yun, specific sa pagbuga ng gasolina, pag-spray para masunog siya at paglabas ng gasolina. Okay? Kapag may bara yun, dahil sa carbon, dahil sa ano man ang dahilan, masamang gasolina, just may barado. Hindi siya mag-spray. Imbis na ang spray niya ay ganyan, maganda, even, pantay lagi. Okay? Maaaring ganyan na lang. At kapag ganun ang nangyayari, magkakaproblema kayo sa performance, sa takbo, at mararamdaman ninyo rin ang inyong wallet dahil hindi siya mas malakas ang konsumo ng kanyang gasolina dahil doon. Kung konti naman nag-spray, trust me, maapektuhan ang hindi lang yung pagkonsumo ng gasolina ninyo, kundi yung performance. Para yung tao di ba? Kung may sakit ka, anong parte ng katawan mo apektado, maybe hanggang sa utak mo, na yung mood mo, kasi nga may something's bothering you, di ba? Ganun din ang sakyan, di ba? And alam natin yan. Kapag may masakit sa atin, di ba? Imbis na maganda pakiramdam mo, lagi ka nakangiti or outgoing ka, nakakapag-prevention, di ba? Kung meron ka iniindang sakit. Kaya ganun din ang nangyayari sa sakyan. And makikita nyo yung check engine nyo rin dahil these days na computerized na lahat. Okay? Advanced na. Even yung mga luma, ganun din. Let's talk about that. Lawig ako. Kaya makakatulong kung maglalagay kayo ng mga itong fuel injector. It will clean it. Hindi kagad yun malilinis. It may take maybe isang buong tangke maubos ninyo bago nyo malinis. Bago nga pala, kung maglalagay nga pala kayo ng mga to, a little tip, huwag yung punuin yung gas tank ninyo para mas concentrated siya. Alright? Now, sundin mo lamang ang lakay. Sundin mo lang ito kasi sabi nila isang buong tanke itong lalagay ko. Yeah, that's true, pero it doesn't help. It doesn't hurt kung mapasobra ito. Ngayon, kung ang isa nito
kung ang isa nito ay isang tangke ninyo, let's say ang tangke ninyo is I don't know, 40 liters, di ba? Or natin 17 gallon or 20 gallon, malaki na yung 20 gallon na kabuuan nun. It's good for isa nito. Kung kalahati lang nun, let's just say kalahating tangke lang nandun, laman ng tangke ninyo, ilagay nyo na yung bone nito, pwede yun, mas concentrated nga, at it won't hurt your car, okay? Kaya, bago kayo magpagasolina, hanggang maubos yung gasolina, tapos saka kayo mag-fill up. That way, mas concentrate nga. At it may take a few tries, maybe dalawang fill up ng gasolina bago mo nyo makita yung resulta. Pero there's no guarantee, alright? Minsan kailangan nyo talagang palitan yung parts para malinis. Or, kami, lalo na yung isa naming sakyan dito, ako gamit ko lang toothbrush, yung butas noon ng ina-spray niya, binabrush ko lang yun eh. Yeah, minsan pan-dissolve talaga ito ng mga carbon eh. Carbon is yung mga black na parang, alam niyo yun, parang uling, yung suit, yung pag meron kayong let's say kandila, nakita niyo minsan yung may nakita kayong parang itim sa gasol ninyo. Ano ba yun? Sa sulo, di ba? Sa sulo. Minsan yung itim na yon. Imagine yun, although tumigas lang, na nakadikit sa carburetor ninyo, sa fuel injector ninyo, sa wall, or sa mga linings ng inyong fuel. Hindi lang yon, gasolina could go bad too. Dahil matagal na, I have to go back on sabi ko, matagal na nakatenga yung inyong kotse. Sabihin mo isa kayong kotse, hindi nyo ginagamit, maybe once a month, or maybe 6 months, last summer nyo pa ginamit. Kasi nga hindi nyo magamit, ayun nyo, kasi winter, di ba? Ayun yung madumihan. Kung ano man ang dahilan ninyo. At I'm sure mabuti yung dahilan ninyo. Kapag iniwan ninyo ang gasolina doon, syempre, ano pang gagawin mo? Alang i-empty mo yun. At hindi mo tinreat, hindi mo nilagyan ng additives na magpapapreserve, magpapakondition ng gasolina ninyo na summer na gasolina. Winter na ngayon, magkaiba nga pala yung binabago nila yung gasolina. May summer na gasolina, may winter na gasolina. Saka na natin pag-usapan. Kung yung lumas gasolina ninyo, maggagamap yun. Salamat sa ginawa nila mga environmentalist na ethanol. I'm sure maganda yung mga dahilan nila about that. Pero I believe even yung premium na ngayon mamahaling gasolina natin ay may halo na ring ethanol. And ito mga dahilan kung bakit mayroon akong magamit na to para hindi maggamap ang aking mga tools, mga power tools at mga sasakyan. Dahil ito nagpe-prevent nun. Stabilizer to, conditioner. Once na magpagasolina kayo, okay, pwede nyo itong ilagay at alam nyo i-store ninyo yung sakyan ninyo. Let's say meron kayong sports car. Ano man na gusto nyo ayun yung i-drive is ng winter, buong season yun. So you're looking about 6 to 7 months, di ba? At ayun yung nga i-drive. Bago nyo ilagay sa garahe, bago nyo itago, fill up nyo yung tank, di ba? Mas puno ang tank, mas maganda. Para hindi siya mag-condense sa loob at mamawis at magkaroon ng tubig. Once ma-fill up nyo yung tank, maglagay kayo nito. Okay? This will preserve the vehicle. This will preserve the gas, the fuel, yung gasolina ninyo. It claims for 2 years. And I'm a believer. Believer ako nito. Dahil kung kanya ma-preserve at hindi niya ma-condition niya ang gasolina sa maliliit na sasakyan, ano pa kaya ko yung malalaki? Okay? Mas sensitive yung maliliit tulad ng mga lawnmowers. Kaya I'm a believer. Ngayon, kung lalagyan niyo nito, okay, makakatulong yun. Ito.
Ito rin ang nilalagay ko kapag kapag habit ko na yon. Kung maglalagay ako ng, kukuha ako ng sa jerrycan, kukuha ako ng, marami akong mga jerrycans dito. Kasi sa iba na nanonood nito ng may katagalan na nakikita nyo, naalala nyo siguro na pamisa-misan, binabagi ko na I'm a prepper. Prepper, importante para sa akin yun. Sakali man na mawalan tayo ng kuryente. Sakali man kung anong mangyari na hindi nyo maasahan ng kuryente dito or heat, gas, meron kayong alternatibo. Isa sa mga alternatibo kayo magkaroon ng may mga reserba akong gasolina. At ang ginagawa ko, once mag-fill ako ng gasolina, bago ako mag-fill ng gasolina, nilalagay ko muna ito sa jerrycan, kasama nito. At kapag ang combination nitong dalawa, syempre babayasahin ninyo yung direction nito kung gaano karami sa bawat galon, bawat litro. May-figure out ninyo yun. May instruction dito. Pag nilagay ko ito sa jerrycan, at pinuno ko yung jerrycan, nahalo na sila, yung gasolina ko is good for 2 years. Maybe even more. Meaning, kapag ginamit ko yon, 1 taon na nakaimbak or more, kailangan kong gamitin power generator, magmoho ko ng lawn, or ilagay ko sa aking sasakyan. Sabihin natin na wala tayo ng gasolina dito. Diba? Anything could happen. Then, may reserba ako. Enough hanggang sa hopefully dumating ang pagka-normal uli ng panahon, di ba? Puno ko kanina. Ito yung aking no spill na jerrycan. That's 10 liter or 2.5 gallons. Bago ko i-fill up yan, nakita nyo siguro may gasolina. Bago ko i-fill up, nilalagyan ko ng 1 ounce nito. At 1 ounce nito. Okay. Not sure. At naglalagyan ko nito. Okay. Babasahin yung instruction. Okay lang lumampas kayo ng konti. Okay lang. At ito. Yan. Meron pa akong isang jerrycan na another no spill. Maganda to, no spill. Check it out. Just type it. I-check mo nyo sa internet. Maganda to. Another 2.5 gallon or 10 liter. At marami pa akong jerrycan. Ito lang gusto ko ipakita sa inyo. Okay. Siyempre, hindi lang yun yung fuel. Then, 10 minutes. Okay. Alright. So, yun. Ang aking importante ito. Seafoam. Seafoam. Ito ang katulong ko. Ito yung panlinis at pangkondisyon ng gasolina. At ganun din ng makina ninyo, yung panlinis ng oil ninyo. Sa loob ng makina ninyo, pwede nyo itong ilagay sa crankcase. I'll keep it simple. Pwede itong nagkakaroon ng gunk, nagkakaroon din ng dumi ang loob ng makina ninyo kapag hindi kayo sinunod nyo ang maintenance, yung pagpapalit ng oil. Kung ano man ang inyong dahilan at hindi kayo nakapag-oil change ng napakatagal o namimiss ninyo, it's good na lagyan nyo nito para hindi ma-build up yung mga carbon na nagkaroon na o na-build up na sa inyong sa loob ng makina ninyo. Pwede nyo itong ilagay. May instruction din to. Pwede nyo itong ilagay sa gasoline tank din ninyo, panlinis ng fuel system ninyo. Katulad, ito nga pala hindi pang-stabilize lang to, pampatagal ng buhay ng gasolina. Pwede nyo itong ilagay sa fuel tank ninyo. Basahin yung instruction para malinis ang fuel system ninyo. Pwede nyo itong ilagay din sa gasolina rin, sa gasolina. Okay? Ito pwede sa makina, pamlinis din ng carbon ninyo or gunk sa inyong loob ng makina ninyo. At pwede rin sa tangke ng gasolina. Ito, sa fuel system ninyo, panlinis ng fuel injector at
I believe kasama din na rin yung mga fuel system ninyo rin, your fuel lines. Oh, nawala kayo. Someone. Okay, nag-save lang. Nag-time out lang. Okay? So, huwag kayong ma-confuse. Lagi niyong basahin yung instruction. Isa pa. Ito ay kung ano yung sa seafoam. Seafoam. Ganito rin ang silbi nito. Ang tawag namin dito, or tawag ko yung MMO, Marble Mystery Oil. Patagal na to. Panahon pa ng mga lolo natin to. At ito ay pwedeng ilagay sa tangke ng gasolina ninyo at sa makina ninyo. Panlinis ng oil ng mga carbon build-up din na nasa loob ng makina ninyo para malinis siya. Sa fuel system niyo rin, sa tangke, para malinis ang fuel system niyo mula tangke ng gasolina, fuel pump, fuel lines, hanggang fuel injector, mga regulators, mga lahat kung saan nadalo yung gasolina ninyo. Okay. Itong aking madalas kong gamitin. Very popular din ang Lucas. Kita ninyo, may katagalan na itong aking galon na to. At may natitira pa pero matagal na to sa akin. Nabili ko to ng panahong $40 ito, isang galon. Yep, $40 yan. Siguro ngayon dagdagan nyo ng maybe $10 pa. Maybe a little bit more. Worth it ba? Kasi ang mahal naman. Pero think about it. Ito yung maliit na Lucas. Makakagano to sa tingin ninyo. Kung pupunta kayo sa Canadian Tire, sa Crappy Tire, kung pupunta kayo, this will cost you about over close to $15 kasama ang tax. Okay, maybe $12 kasama ang tax. Dagdagan ninyo. Sabihin natin $15 ito. $15. And this is good for one full tank ng tangke ninyo ng kotse ninyo or truck. Okay, this is good. Sabi natin $15, diba? Compared to this, ang ginagawa ko para makatipid, make sure nagro-roll itong ito. Oh, by the way, itong marble at itong seafoam ay parehong epektibo. Ganon din ang Lucas. Ang dami naman yung lakay. Alin ang pipiliin ko? Mamili kayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pili ko talaga, yung go-to ko. Okay? Rekomendado ko. Ito yung panukat ko. Maganda to kasi may milliliter at ounce tablespoon. Right. Ginagawa ko. That's it. Matagal na ito sa akin eh. Meron ako ito siguro. Bumili talaga ako. Talaga nagpamahal ito. Binili ko para lang ito sa lalagyan. Hindi ko ito tinatapon dahil meron ako nito. Kaya bawat kotse namin, meron itong dalawa. Kaya pa magpapagasolina ako every month or depende sa iyo, every month or every gasolinahan. Ako, yung iba nga, once a year lang to. Just perfectly fine kung maganda at regular ang takbo ng sakyan ninyo. Diba? Kaya, nandito to sa trunk lagi ng mga sakyan namin. Nalagay ko itong ganito. Remember, binili ko to ng medyo mahal. Back then, $9 lang ito. Ngayon siguro nasa $15 na yata to. $12, $15. Panahon talaga, no? Meron akong imbudo, funnel. Specific yan. Okay? Tapos, kalkulado ko na ilalagay dito. I hope nakikita ninyo. Yep, kita ninyo. That's good. Now, kapag dahan-dahan lang, kalkulahin nyo lang. Alam nyo, medyo
yung viscosity niya, oops. Tumulo. Dahil malamig, natutulog siya. Ganun din naman eh. Dahan-dahan lang, huwag niyong uunahan or dapat eh okay. Konti pa. Gagayahin nyo lang yung parang alam nyo yung pag namimili kayo sa bibili kayo ng bago nito sa Canadian Tire. Diba? Okay, habat dagdagan pa natin ng konti. Mukhang oops. Tama na. Okay. Pakita ko sa inyo ha. Isasara ninyo, syempre. Punasan nyo lang para hindi naman makalat. Iniingatan kong hindi ma-peel off itong old sticker. Oh my! Natanggal na yung sticker. There you go. Ibigan. May bago na akong ito puno na siya. Ngayon, minsan dito siya, minsan dito, pero tama na yan. Tama na yung amount na yan. I-eyeball nyo lang o tantyahin nyo lamang. Kung gusto nyo hanggang dito, gitna ng neck. Kasi nung binili ko yata to, kung titingnan ninyo, iba-iba yung pag nasa Canadian Tire kayo, pag sukatin nyo yung mga ito, iba-ibang amount nila. Minsan dito, minsan may doon. Tantyahin nyo lang at yan, that's enough. Pwedeng dito, pwede, but this is enough para sa isang para sa isang buong tangke ng gasolina ng sasakyan ninyo. Mapa-truck man, alam kung malaki ang tangke ng truck or maliit na kotse. Tansyahin nyo lang. Ito yung kanyang direction. There. Hope nakikita nyo pa rin. There you go. Saan ito ba pupunta? Diretso ito sa trunk. Okay? O pag may nakita ko, halimbawa, nakita ko si Dadong, nakita ko si Joby. O parang Joby, lagyan natin ito yung sakyan ninyo. Hindi ko alam yan or hindi, itong lagyan natin. Yan. Para malinis siya. Diba? Magandang meron kayo lagi nito. Now, hindi ko to, ang rekomendasyon nito, each time mag-fill up kayo ng gasolina, ilagay nyo to. Hindi ko ginagawa yun. Once a month is okay. Minsan nga, hindi ko na ginagawa yun kasi may iba pa akong, pareho rin ang ideya nito, ang MMO, yung pula na yan, Marble Mystery Oil. Dahil nga, karamihan naman sa akin namin, madalas namin gamitin. Once a month is fine. Kung gusto nyo, every 3 months, quarterly, every 3 months is fine. Kung gusto nyo, pag nagbagong panahon, nagbagong temperature, nagbagong panahon, pagbabago ng panahon, spring season, fall, summer, winter, saka nyo kayo maglagay dito. That's totally fine. Once a year, fine too. Twice a year, taglamig at tag-init nyo lang ilagay, that's fine too. Nasa inyo yun. Malalaman ninyo yun dahil kayo nagdadrive ng sasakyan ninyo. How about hindi na ako maglagay dito? That's fine too. Make sure na regular ang takbo ng sasakyan ninyo at tama nga yung inyong uri ng gasolina na ginagamit. Natandaan nyo, hindi porke magandang mamahalin ng gasolina nyo, premium na gas, tapos meron kayong economy car, yung just a regular Honda Civic, Honda Accord, Toyota Corolla, you don't need a premium. Okay? Nakalagay sa manual. Okay, tapusin ko na to. Kung isa lang bibilhin ninyo para makondisyon ninyo yung sakyan ninyo, para sundin nyo yung sinasabi ko, of course with research pa rin ang gagawin nyo, di ba?
Laka hindi ko kayang bilhin to. Ayokong bilhin to. Hindi practical. Pero gusto kong subukan isa lang produkto. Anong rekomenda mo? Hindi ko na makita yung screen eh. Get this one. Ilagay niyo sa all crankcase ninyo. Pampalinis ng inyong makina, loob ng makina. Ilagay niyo sa gasoline niyo from time to time. Pamplinis ng tangke ng gasolina ninyo. Even pantanggal ng mga tubig din. Kasi nagkakatubig. Laging may tubig. May tubig laging yung tangke ng gasolina ninyo. Walang tangkeng hindi. Okay? Laging may ganun ng case. Ang tanong, gano'ng karami at gano'ng katagal sila doon. Kaya, kung kuha kayo ng jerrycan nga, mag-iimbak kayo ng gasolina, i-condition niyo with this as soon as makapag-pump kayo sa gasolina, di ba? Pagka-uwi niyo ng bahay or bago kayo mag-pump ng gasolina sa jerrycan niyo, this is the jerrycan. Diba? Lagyan niyo muna to, okay? Para diretsong fresh ang inyong sasakyan, ang inyong gasolina. Lagyan niyo rin ito. Okay? Kung wala kayo nito, pwede ang seafoam. Pero ito ang aking first choice. At napakadali ng instruction, nasa likod lang. I hope na paliwanag ko ito ng maayos, na-presenta ko sa inyo ng maayos ito. Hindi biro ang gumawa ng ganitong content, lalo pat sa katulad ko na hindi talaga nakakapagplano. Nasa utak mo, tapos you just ilagay mo lang ito dito. Sa kaning speech, sa kaning salita. At hindi madali. Kung meron kayong katanungan, let me know. At sana makatulong to at masagot yung ibang mga katanungan ninyo kung meron man kayo. Gusto kong ipakita rin to sa inyo na naniniwala ako sa mga produkto na to. Ang tawag ng iba dito, yung iba talaga mekaniko. Snake oil. Ang terminong snake oil, ibig sabihin, it's just hindi totoo. Kung ano yung advertise nila dito ay it's just something that when you put it in your car or your power tools, you believe that it will solve your problem because it claims that it will, pero hindi talaga. But you feel good about it anyway. Naniniwala ako sa mga produktong ito, pero hindi sila ang tanging sagot at hindi ito laging epektibo. Sa akin epektibo dahil may sistema ako. Sinusunod ko ang panahon. Bago lumamig, nilalagay ko to. Bago ko store o i-imbak ang aking mga kagamitan, ini-store ko to. Pag alam kong may problema ng sakyan, bago pa magka-problema, nilalagyan ko nito. At kung may problema man, na-fix din ng ito at ilang beses ko nagawa yun. Nagawa yun. May iba pa akong video pinakita noon. Yung isa sa video ko na ay yung kaibigan namin na may problema yung motor ng kanyang bangka. Hindi daw nag-start. So ang ginawa ko, ginamitan ko ng seafoam. Ito yung ginamit ko, yung seafoam kasing ito, kung mapapansin niyo, magkaiba sila. Itong seafoam na to, meron siyang straw. Ikapanik yun sa nozzle, sa spray. At ito, diretso ito sa carburetor. Marami nagkiklaim na hindi daw talaga nakakatulong yun, pero
marami ako napatakbong lawnmowers na clog at carburetor na nalinis ito. Enough para mag-start uli siya at may iba kasing carburetor pag hindi talaga severe, kapag may clog, enough na matanggal nito at kailangan mo lang minsan mag-start siya kung hindi severe yung kanyang pagkakabara. At mula ron sa pagkaka-start, lalagyan mo pa ng additives para lalong habang tumatakbo, lalo pang masunog o mawala yung mga carburetor na build up, masunog yung mga carbon na build up sa carburetor. Kaya sa pamagitan nun, makakatipid ka ng oras at pera, diba? Kaya again, itong rekomendado ko sa inyo, try it, may instruction, check it, okay? At gawin nyo lamang to kapag nabasa ninyo ang inyong manual. Magtanong din kayo sa mga professional kung may doubt kayo, okay? At again, sabi nga nila, use at your own risk. Ang sinasabi ko sa inyo yung aking experience, ha? At kung mag-explore kayo nito, gagamit kayo ng mga ito, make sure na basahin niyo yung manuals ninyo at magtanong kayo sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo, magsasabi sa inyo. Okay? At it's just me na wanna make sure na hindi lalo ang problema ninyo. Sinasabi ko yung aking experience at maring itong sagot sa inyo. Pero again, just do your research first. Okay? At hindi mahirap mag-research tungkol sa mga ito. Kaibigan, dito ko natatapusin at yung dalawang kapitbahay nakatingin siguro sa akin. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.